Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pinadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Punta po tayo sa Josue 10:12-14. Sabi po dito, ang ating po nang basahin yung tinakdang taon ng pananalita na sabi, di ba? Ang Biblia po ay may mga layunin para po maturuan ng mga tao kung paano ang kapatayamin ang Diyos sa pamamagitan po ng Biblia at sa pagbabasa nito. Masasabi na ang kanyang kapangyarihan ay lumilikha sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At tungkol dito ay makita po natin ang ating babasahin na sa kapanahunan ng una, makikita natin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. Dito ay nangyari na ang buwan at ang araw ay tumigil at ang buwan ay tumigil at ang araw ay hindi lumubog sa oras ng panalangin ni Josue. At dito ay makikita kung paano siya kumilo sa mga taong nagtitiwala sa kanya sa pamamagitan ng kanilang pananalig. So makikita, mapapansin po natin ang pagkakaiba po ng kung paano po ang mensahe po ay nagbibigay sa tao ng kaluguran. Kung paano po magbigay ng tiwala. Ano po? Kasi sabi niya po dito ay ang pinakadakilang himala sa Biblia ay nagbibigay kung saan ang pananalangin ni Josue sa Diyos upang patigilin ang araw at ang buwan. Ito ay isang patunay na ang Diyos ay may kapangyarihan na handang malaking kapakinabangan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng mga tao. May kapangyarihan po ang Diyos na baguhin ang lahat ng bagay o i-manipulate po ang mga bagay sa ating buhay sa pamamagitan po ng Kanyang pakikipag-isa sa mga tao. Makita po natin ang ating buhay, kung ating po babasihan, marami po sa atin yung dumadaan sa mga pagsubok at marami po sa atin ang nagtatagumpay. Pero hindi dahil dito sa ating sariling kakayanan o sa sarili nating lakas, kundi po sa kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin bilang mananampalataya. Ating basahin po sa Josue 10:12. Para po malinaw, kasi may iba pong salin sa akin. Sabi po niya dito. Nawala. At sinabi niya sa araw, tumigil ka. At sinabi niya sa pagkilos, at sinabi niya sa buwan, tumigil ka sa gabi yun, upang magtagumpay ang mga tao sa pakikipaglaban. Nangyari po yun dahil po sa ang pagkakaalam po ng mga tao, sinasamahan lang po ng mga wasay ni si Josue at hindi sila. Kasi po sila po ay mga tao na nakikipaglaban para sa kanilang bansa. Sila po yung mga Israelita. Subalit sila po isa sa mga pinili ng Diyos upang maligtas at dahil sa lupang pangako. Pero ano po ang pinakikita dito? Ang mga taong walang pananampalataya at tamang pagsunod sa Diyos ay natatakot, magapi. Natatakot silang magapi at hindi sila nagtitiwala sa kayahan nila. Hindi sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos na sila po ay maliligtas o dadalhin sa lupang pangako. Kundi ang ginawa po nila, sumangunay pa sila kay Josue, humingi sila ng tulong sa kanya upang maging mananagumpay. Ano po pinakita nito? Kung makita po natin yung himala ng Diyos, hindi po sa salitang himala. Kasi ang pinakikita po dito ay kung paano ang tao ay maniwala. Kasi kung pagbabasihan po natin, ang himala ay pagpapakita ng mga bagay na hindi pa nangyayari, magaganap pala. Yun po yung nangyari ng una. Pero sa ngayon, ang nangyayari po, ipinakikita ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga talinhaga. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagtutuos po na ikaw bilang isang tao na walang paniniwala, pananampalataya, ay pwedeng ipakita sa iyo Diyos ang isang himala para magkaroon ka ng tapang na harapin ang mga hamon sa iyo ng buhay. So, halimbawa lang po yung ating pinag-aaralan. Pero makita ko yung karanasan mo bilang isang tao kung paano ka lumakad sa katwiran ng Diyos. Si Josue po, kung makita po natin, siya po isa lang pong partnership
leadership ni Moises. Hindi po talaga siya totally leader. Siya po ay kumbaga po isang accountability partner po, na naatasan po na maging manggagawa ng Diyos, o siya yung isang sundalo ng Diyos. Ang ganda po na kanyang siya po ay yung sundalo ng Diyos, siya po yung mananagumpay ng Diyos. Nasa kanya po yung magandang karakter. Pero bakit lahat na ipaglaban niya, lahat na ipanalo niya, hindi sa sariling lakas niya, kundi sa paglulog niya sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi po pumipili ng likas na anyo, likas na pagkatao. Pinapakita po ng talata nito na pwede po tayong may kalooban na umiibig. May kalooban na nagtatakwil, nagkukunwari, yan. Hindi po tayo doon sa galing ni Josue. Kasi si Josue po, lahat ng bagay ng isang tao meron siyang ugali. Subalit pagdating sa Panginoon, lahat walang pasubali sa Kanya. Ginaganon niya po lang ang kalooban ng Diyos. Sabi po dito, sa Awit 77, Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha at malipala. O Diyos, sa iyo ako ay ikaw sa akin, O Diyos, ay pumapagitna. Yan ang sabi ni Josue. Kaya yung mga panalangin niyo, makita niyo yung tiwala, ang lakas ng loob, yung determinasyon. Nakita niyo sa mga tao na ang Diyos ay mahimala sa lahat ng oras at pagkakataon. At sabi pa, sa Jeremiah 17, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mangyayari sa mga inaasahan at katiyakan sa mga bagay na di nakikita. Yan po, mga supporting verse po na nagpapakita na dapat ang tao ay laging magtitiwala sa Panginoon. Pero dito po pinakita po talaga ng Josue, isang kagigilalas na kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi naman po, makita po natin kung paano nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, ang buwan at ang araw. Pinakita rin niya po kung paano niya ito kayang kontrolin sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. At sabi nga po, malalaman po natin kung paano po tayo lubusang communicate sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng kanyang mga salita. At sabi niya sa ng Josue 1, sabi niya ay, magtiwala tayo sa Panginoon, buong puso at lubusan. Pagbulit-bulayin natin ang kanyang mga salita. At sa ganun po ay tayo magtatagumpay. Sa huli po yun na verse, magtatagumpay. Sabi niya sa 1:5, sa ka man na nasasamahan kita, hindi kita pagkabayaan, iiiwan man. At sabi nga sa Josue ay, pagkatiwala natin sa kanya lahat, ang ating mga alalahanin. Yan. Kita niyo po yung pakikipaglaban at ang pagtatagumpay. Kaya po yung ating pamagat po ay ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Yan po at maraming salamat po and God bless you all.